mga friend, ang ating message sa ngayon ay about sa kung paano tayo maging masaya sa ating buhay, no? Ito ang apat na kaugalian ng masayang pamumuhay, no? Ayan. Iyan ang ating tuklasin para may i-apply natin sa buhay natin para maging masaya tayo. Pero bakit hindi tayo masaya? Ano ang dahilan? No? Tingnan natin, may apat na kasaan ng kaugalian, no? Na para sa ng masayang pamumuhay na kailangan natin dahil sa bakit kung matuklasan natin yan, mabago natin, no? Ma-eliminate natin ang mga kaugalian yan at masolusyonan natin para maging maligaya ka sa buhay. Kaya ito ang tuklasin natin, ano? Pero bakit? Bakit ang dahilan na bakit ang mga tao ay hindi masaya sa kanilang buhay, no? Hindi masaya sa kanilang buhay, no? Yan ang ating tuklasin. Ang number 1 na dahilan dyan, dahil sa mga problema, no? Ang problema natin, una sa lahat tayo dito nakatira sa earth, hindi pwede exempted sa problema, no? May problema tayo, no? Lahat tayo ay may problema ang dahilan, mga iba-ibang dahilan, no? Para sa sakit, sa kabuhayan, wala kang pera, no? May sakit ka, yan ang isa sa sa atin na hindi tayo maligaya sa atin buhay dahil sa problema na yan, no? Dahil sa mga ng problema, hindi mo lang alam, no? Sabi ng isang may problema, hindi mo lang alam na may sakit ang aking ina. Yan lang, no? Hindi mo lang alam na nagsara ang kumpanyang pinagtrabahuan ko. Yan ang mga problema nila, no? Kaya ito ang ating lecture, ito sa pera na nakatuon na tayo kay nag-una sa God, ang next ang health, ang next ang money. Hindi natin na message ang money, na alalahin natin na ang Diyos ay andyan, no? Kung huwag mong may problema tayo, no? Yan ang saraan trabaho ng isa, ang isa ang kanyang ina, na lahat tayo ay may problema, kaya kailangan nating masolba ito, no? Ito ang ating problema, kaya ang sa ina paggamot, no? Kay para ma-solve ang problema. Madali lang yan. Kaya ang problema ng isa dito na ang ina yan may sakit, ipagamot para gumaling. At ang isa, nagsara ng kumpanya. Ano ang solusyon natin dyan?
maghanap naman ng ibang ma-applyan sa trabaho. Yan ang gawin natin. No? Kay ang mga problema ay may solusyon yan. Kay nang hindi pwede na hindi ma-solve yan kung ano mo lang ang sarili mo kung paano mo ma-solve ang problema mo. Kaya yan ang ating kailangan na ano sa atin, kaya ang alalahanin natin na makapangyarihan ang Diyos, no, sa lahat at siya ang mahala sa atin dito, no, sa earth, sa ating buhay. May pahintulot ng niya ang lahat ng pangyayari sa atin, no, na alam ng higit sa lahat, mahal niya at tayo. Ang gusto niya ay ang pinakamabuti para sa atin, na pamahalaan ang dalawang ito ay mapatunayan lang na anumang kalagayan natin ay may layunin ang Diyos. Kung may mga pagsubok, yan, may pagsubok tayo. Kaya hindi yan ang nagmangha tayo bakit may problema tayo. Kay ang Diyos ang nagkuhan dyan para malaman natin ang obligasyon natin sa Diyos, no? Yan ang ano man ang hinaharap natin ng ang God na ang lamang ang natin, Panginoon, ano ang nais mo ng matutuhan ko sa pangyayaring ito. Kahit hindi natin lubos na nabaan ang lahat, pagkatiwala pa rin natin ang Panginoon, Diyos na, Lord Jesus, na mahal niya tayo, God the Father, Lord Jesus, siya ang nang mamahala sa lahat ng bagay. Sinabi ni Apostol Pablo na lagi tayo magpagpasalamat sa Diyos at ang ating Ama kahit sa lahat ng bagay, no? Yan ang gawin natin, no? Kaya ang number 2 natin, ang ating kabalisahan, pag-alala, no? Kabalisahan at pag-alala. May mga taong sila, no, na nalulungkutin dahil sa mga kabalian at mga alalahanin, no? Ayon sa mga bahalagang ng lahat ng tao, hindi
kinahula kabalisa ang tao ay hindi naman ng pangyayari yan sa ating mga problema, no? Yan ang ating kailangan ma-solve sa madaling panahon. Ay katatlo natin at kabalansahan, pag-alala sa mga problema natin. Kailangan na masolba yan, no? Kung analisa natin, ano ba ang gawin ko dito para ma-solve ko ito, no? Para ang number 2 natin, ang hindi na tayo mag-alala kaya na-solve na ang problema natin, no? Kung katulad ng sakit, napakonsulta na natin, alam na natin sa doktor na hindi delikado ang sakit natin. Madali lang ma-cure, kundi hindi na tayo mag-alala. Yan ang ating solusyon. At saka kung wala kang trabaho, natanggap ka na sa naplayan mo, yan, hindi ka na mag-alala, no? Hindi ka na mabalisa, makatulog ka na mabuti at hindi ka na mag-alala kay may trabaho ka na, no? May ibili ka na ng makain o may ipabaon ka na sa mga anak mo. Kaya yan ay solve na ang number 2 natin, ang pagkabalisa at pag-alala. Kay andyan na, nasolusyonan na natin. Punta tayo sa number 3 natin, no? Mababang pagtingin sa sarili o inferiority complex. Diyan, akala mo bubo ka, akala mo pangit ka, pero hindi yan ang totoo. Sa sarili mo lang yan isipan. Kaya i-eliminate mo yan ng bakit naman? Mahiya ako, daw mas maganda. Hindi naman ganyan. Hambog naman yan. Bakit naman ako mahiya? Parehas mo lang kaming graduate man ako sa college o kung bakit ako mahiya, no? Hindi naman ako sobrang pangit. Daw medyo lang. Hindi pangit, hindi man sobrang ganda, kundi mas maganda lang konti. Yan ang ating kaya dyan ang inferiority na at ang akala mo kay porka hindi ka pwede makialubilo sa mga middle class at mayaman at hindi yan para kayo hindi na yan ngang mahiya ka, no? Yan kung mahihain ka, wala kang future, hindi ka mag-successful, no? Kaya hindi mo alam na ganito ang solusyon, matanong ka sana sa mga kapwa mo, naya ka, mahihain ka, andon sila sa group sila, ikaw isa lang, kay naiyak ka sa kanila, baka sila yan ng mas mataas sang sayo, pero nagkamali ka dahil nilikha tayo ng Diyos na pantay-pantay, no? Na hindi ka mahiya. Ang inferiority complex na damage sa'yo. Wala kang future. Yan ang katotohanan. Kaya mula ngayon, iiba-alakay mo sa isipan mo na hindi ako mahiya. No? Katulad din ako sa kanila. Kaya mula ngayon, ikapal mo ka na ako. No? Hindi na ako naya sa kanila. No? Atin yan atin yan solusyonan.
Ha? Huwag mayain. Kay alam mo na kung mayain ka, alam mo na ang mga gawain yan, pero naya ka makialam, no? Magtanong, alam mo ba ang ganitong answer? Amang nati, marunong ka, pero naya ka. Tana, ikaw ang pinaka-bright sa class ninyo, pero mahiyain ka. Huwag mahiya. Kung babae, magpaganda. No? At saka proud, lakad sa daan, itaas noo. No? Mula ngayon, hindi na ako mahiyain. Yan ang gawin natin. I-eliminate ang mahiyain. Kaya wala kang patunguhan, puturo, pag dating ng kung ilang taon. No? Mula ngayon, kung nang eliminate na ang mahiyain, no? Na mababang pagtingin sa sarili, no? Inferiority complex. Eliminate yan. Alam nyo naman ang solusyon dyan, no? Ang number 4 natin, iba ang mga dahilan. Sa iba ang mga dahilan, ano ang mga dahilan? May mga taong hindi maligaya dahil hindi nila hindi sila kontento. Marami na silang pera, professional na sila, maganda na sila, pero hindi sila kontento. Sa money nila, gusto pa nila marami sila ng pera, no? Yan, sobra pa ang pera. Ang pera ko itong 1 million, kulang. Dagdagan ko pa. Gawin ko 2 million. Pagkasapit ng 2 million, hindi ka pa rin kontento. Gawa ka pa ng kung ano para maka 2 million, 3 million ka na. Yan ang example natin na hindi tayo makontento. Kung ganyan na ang ano nyo, at na medyo wala na kayong problema, kay may money na kayo, nang sagad, nakapray na kayo, at na-apply mo na ang 10 commandments mo, perfect mo na, 100% ka dyan. At sa health mo ay kasakit, 100% din. Kaya ang sa money, kung may 1 million, 2 million, 3 million ka na, okay na, 100% na ako, no? Kaya yan, makontento na tayo. Sa mga taong daw medyo mahirap makalabot sa 1 million na ang kabuhayan natin, makontento na lang. Kung dyan na sa 1 million tayo, makontento na tayo sa ating pera, no? Kay para maligaya tayo. Kay kung sa ating lecture noon, kung mayroon ka, makontento ka na lang. Kay diyan ang sekreto na maging maligaya ka sa buhay, no? Yan ang napaka best na answer natin kung paano ka maligaya, kung makontento ka lang, kung mayroon ka, kaya andyan lang ang kaya mo, no? Yung ka nang mag-ambisyon pa ng sobra na hindi mo kayang maabot ang ganyang sitwasyon. Kay kuwang ka lang, hindi ka na kontento mo, hindi nagkano ang isip mo, hindi na
hindi ka na kung sa ano, hindi na bala, busy lang siya na busy. Busy, no? Diyos, walang pahinga ang isip mo. Kaya kung ang inisip mo ay kung paano ang ano ang gawin ko para madagdagan ko ang money ko. Kaya Diyos ay prat na yan ang yan, no, makontento ka na. Ibang dahilan na kung sa hindi kontento sa pera. Una sa lahat, kailangan alamin natin ang mga bagay na mababago natin ang baguhin ito. Halimbawa, kung wala kang trabaho at gusto mong magtrabaho, maghanap ka ng trabaho. Yan ang kung masyadong marami kang kaagaw na trabaho, alam mo, maghanap ka ng ibang pagtrabahuan, no? Kung daw medyo mahirap na magkasama sa mga kasama mo dyan, ang mukmok ay hindi pagdudulot ng payapaan. Ngunit ang pag-isip ng ibang pwede magkakitaan ay sa yung pagkatao. Yan. Kaya yan ang gawin natin, anuin natin ang mga bagay na ito, no? Yan ang atin gawin, no? Na unahin natin ang dahil sa mga problema, no? Unahin natin ang pag-solve ng mga problema natin. Balisa ka pag-alala. Wag sa umpisa pa lang sa problema, isipin mo na kung paano mo ma-solve. At ang sa atin naman ang mahiyain, bababa ang tingin sa sarili, isipin mo na kaparehas na lang kayo ng kapwa-tao, at professional ka na, maganda ka naman, at okay naman, middle class naman ang buhay mo, ano pa ang gusto mo? Makapi, makuan ka na, no? Makontento na. Iba pang dahilan. Ano pang ibang dahilan? May mga taong hindi maligaya dahil hindi sila ng makontento, no? Yan ang natin na-explain, no? Na pag-aralan nating matanggapin ang mga bagay na hindi natin nababago. Maski anong gawin natin, hindi natin tayo maging mayaman. Diyan na lang tayo sa middle class para
makontento na ta sa ating buhay, no? Hindi na mag-ambisyon ng sobra pa para maging maligaya tayo, na? Maging masaya tayo. Yan ang ating solusyon sa mga problema natin na hindi tayo maging maligaya, no? Halimbawang hindi mo gusto ang mga taong kasama mo sa trabaho, sa bahay o sa trabaho. Ano ang gawin mo? Ano ang gawin mo? Mag-ibang ng trabaho ka na, no? Sa bahay, mag-board ka na lang siguro para ikaw na lang, no? Yan ang kailangan natin, no? Alam nyo na ang gawin natin, mga best friend. Yan ang kwan natin, ang apat na kaugalian ng mga natingnan natin ang bahagi lamang ng kabalian. Kaya upang ang kaugalian ng purihin at sambahin ang Diyos araw-araw. Yan ang gawin natin, no? Gaano kalaki ang Diyos, no? Nawawala kabang at talaga sa Diyos, so, kaya hindi ka na nag-pray, hindi ka na nakalimutan mo na ang Diyos sa sinabi mong ninibalang laan mo gaano kalapit ang kalagayan mo sa Kanya, no? Yan ang gawin natin sa sagad tayo magwa, no? Sa mga oras na tayo ay gising, marami sa atin ang abala sa ibang gawain, no? Ngunit nais din ng Diyos na mag-ukol tayo tayo araw-araw ng matahimik na sandali para sa Kanya. Bulay-bulay tungkol sa Kanyang kadakilaan, no? Pag-ibig, kahahalalan, gusto mo yan, no? Manalangin tayo, sambahin siya kapag mag-pray tayo, pagkain ng imabuti ang Diyos, na sambahin natin ang Diyos. Hindi natin mapipigilan ang pangyayari, no? Pagpupuri sa pagsamba sa Kanya, no? Yan ang gawin natin. Ang God, ang ating Diyos, no? Ang tunay na pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay may kalakip na pagsunod. Kung walang kalakip na pagsunod mula ng kabuluhan, walang kabuluhan ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos.
sa ating pagsunod ng pagsamba sa Kanya, nang magsimulang magbago ang ating pagkaugalian, no? At kapag nang hinayaan natin ang Espiritu ng Santo na mamahala sa ating buhay ng maghahanap tayo ng kaugalian pagkat ang kagalakan pala, no? At ang kagalakan ay bunga ng bandal na Espiritu. Yan ang, no? Sa pagpapasakop natin sa Diyos, magpupuri at magsamba sa Kanya, no? Araw-araw mabibigyan natin siya ng karangalan, no? Pagkaroon ng pagbabago ang ating espiritu madudulutan natin ang kasiyahan ng Diyos at mapuspos din tayo sa mapupuspos din tayo ng kasiyahan. Ito ang unang kaugalian para sa isang masayang pamumuhay. Ayan ang gawin. Ikaliwang kaugalian, punuin ng magagandang bagay ang iyong isipan sa buong maghapon. Yan ang mga magandang kuno ang ilagay natin, di ang mga planong masama. Malilaw ang salita ng Diyos ukol dito sa wakas ay mga kapatid, dapat maging ng kayo ng laman ng iyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at puri mga bagay na totoo, na marangal, maganda, matuwid at malinis, ibig-ibig at kagalang-galang ng kagaya ninyo ang lahat ng inyong matutuhan, no? Kung magkagayon, kayo, inyo ang Diyos, nasa inyo ang Diyos, na magbigay ng kapayapaan. Kapayapaan ng inyong buhay. Wala na kayong problema, maligaya na kayo, ay hasta sagad mahal kayo, no? Ang pagpuno ng ating isip sa magandang bagay ay mga kailangan ng pagsikapan. Yan ang atin gawin, kaya hindi natin ito maapan sa madali lang, no? Pagsikapan natin sa paglilinaw na halimbawa nang nito ang kung paano natin matingnan ang isang baso ng tubig, kung ito ba'y kalahati ang laman o
kalahati ang bawas. No? Bagay na matutuhan natin manasiyahin o sa anumang kalagayan ng buhay. Na yan, tayo ang magiging maligaya. Kaya dyan, makontento ka na kung anong mayroon ka. Huwag nang mag-ambisyon pa ng sobra na hindi mo na kayang abutin pa. No? Yan ang ating gawin. May mga taong hindi lamang sa hindi lamang maligaya, kailanman mayroon namang maligaya ng paminsan-minsan, no? At ang iba naman ay laging maligaya magpakailanman, no? Ng kagalakan sa kapwa. Alin kaya sa tatlong klaseng ito ang nagkikita sa iyo ng ibang tao, ano? Yeah. Subukin ang subukin ang ehersisyon ito. Araw-araw ay mag-isip ng tatlong dahilan. Ano ang tatlong dahilan na yan? Para sambahin ang Panginoon. Pupurihin siya, no? Kita sa pagkalaman dahil sa ugaliin mong magpahalaga sa iyong kapwa bilangin mo ang mga pagpapalang tinanggap mo at pahalagaan ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Yan ang kailangan natin, na kapag mapasakop tayo sa Diyos pinuno natin, pasakop tayo sa Diyos na pinuno siya ang pinuno natin, no? Na magagandang bagay ang ating isipin, magkaroon ng pagbabagong ating espiritu, no? Madudulutan ng kasiyahan ang Diyos, tayo'y nang liligaya din tayo. Ito ang ikalawang kaugalian para sa isang masayang pamumuhay. Ang ikatlo nating kaugalian ay pangalagaan ang iyong katawan sa pamagitan ng regular na ehersisyo at ng wastong pagkain, no? Overeating naman, tataba tayo, no? Kung ehersisyo tayo, ang ating maging maging aktibo tayo, no? Hindi tayo patamad-tamad, no? Yan ang gawin natin, no? Yan. Ang ikalawa natin, yan ang ating una, no? Ang ikalawang kaugalian, pangalagaan ang iyong katawan, no? Na magitan ng regular na session, no? At ngayon, ang ikatlo natin, sa mabuting ang kondisyon ng ating katawan ay
ng naapektuhan sa atin ng pakiramdam, no? Kadalasan kakayahan sa trabaho na sa iba pa pagkakasanay ng ating isip, katawan at espiritu, at ang maapektuhan nila ang isa't isa, no? Kaya yan, no? Sa mabuting pangailangan, pagkahalaga ng ating katawan ay walong pagkain, magiging malusog tayo at maaabot natin ang pagkakahabang kalagayan ng ating buhay, no? Mabubuhay tayo na matagal, no? Kaya kailangan na magkaroon ng pagbabago ng ating katawan, madudulutan ng kasiyahan ang Diyos na tayo'y nagiging maligaya. Ito ang ikatlong kaugalian para sa isang masayang pamumuhay. Ang ikaapat natin ay ito, no? Ang ikaapat ay kaugalian ng magandang pagpapala sa iba araw-araw. Yan, love your neighbor, na dito ang ating dito sa ikaapat. Love your neighbor, ito, no? Na yan, no? Nang karamihan sa atin ay akala sa ating sarili lang ang ating yan. Gustong magkaroon ng kaligayahan, kapayapaan, katahimikan, ngunit habang nahanap natin ang mga ito, lalo lamang hindi natin matagpuan, no? Ngayon, bago ng ating espiritu, isip at katawan, dapat na maging natin alisin ang ating pansin mula sa ating sarili, at ibalin sa iba, na sa ating mga neighbor, mga kapitbahay natin, no? Ibaling natin sa iba, no? Ibaling sa iba sa gawa ng sa ngayon magiging magpapala niya tayo sa ating kapwa kapag ginawa natin ito. Madadama natin ang kaligayahan, no? Kabaligtaan sa pang matigil natin ang hanap ng kaligayahan, kay andyan ng pala, no? Andyan ng mapaligaya sa atin, matulong sa kapwa-tao natin, kapayapaan at katahimikan, saka palamang natin na ito nakakantan. Yan na, nakakantanan natin, kaya alam na natin na nakuan pala, ma-help tayo sa ibang tao, no? Oh. Kaya ko sabihin. 375. 375. Sige, din ko mapirma. Thank you, ga. Thank you, get. Salamat. Nang ating
Doon ng ano na to, ngayon, bago na ang tulong mo sa kapwa pag uukol na kahit ilang kataga ng pagpayo na hindi mo pa napapansin, di ba napansin ang kaniningan na sa kanyang mukha at kaningningan sa kanyang mukha at hindi ba dahil sa kanyang kagalakan ay nakadama ka din ng kagalakan. Yan, kung magtulong tayo sa kapwa, ito pala, masiyahan din tayo, no? Kay masaya siya ka na-solve ng problema sa tulong mo. Kapag mapanakop, tayo magpasakop tayo sa Diyos at tayo magiging mapagpala sa iba sa araw-araw, magkakaroon ng kasiyahan ng Diyos dahil doon tayo magiging maligaya. Ito ang ikaapat na kaugalian para sa isang masayang pamumuhay. Pangwakas, gawin gusto ng Diyos na hubugin tayo hanggang saang larawan natin ay katulad sa kanyang wangis. Ang tinatalakay nating apat na kaugalian ay makatulong para sa matamo ito kapag sumunod tayo araw-araw sa pagkaroon ng pagbabago ng ating isip, katawan at ng panananaw ang tayo na sa pananaw at sa kapwa tayo'y nasa kaligayahan na ayon sa atin ng Diyos na magkaroon siya ng kasiyahan gaya din tayo. Ito ang hindi ito ang ating para sa kaligayahan ng walang hanggang, walang hanggan, no? Dito tayo punta ngayon saglit sa ang napag-isipan natin, no? Ano ang pag-isipan natin? Ang kaligayahan ang kaligayahan kubay batay lamang sa mga pangyayari. Yan mo sa isip mo. Ang number 2 natin, pinipuri ko ba at sinasamba ang Diyos araw-araw? Paano, no? Mag-pray tayo, no? Ang number natin, ang isip ko ba'y karaniwang puno ng masasama o mabuting bagay? Yan ang number 3 natin. Number 4 natin, itanong mo yan sa sarili mo, no? Pinangalagaan kubang mabuti ang aking katawan? May mga kaugalian ba akong dapat baguhin? Yan, no?
Alam na natin yan, no? Kay tayo ang ano sa sarili natin. Ang number 5 natin, paano ako magiging mapagpapala sa aking kapwa ngayon, araw na ito. Okay? Number 6, ang Diyos ba'y nasisiyahan sa aking buhay? Yan, maitanong natin araw-araw para tayo masiyahan, no? Kay ang ating lecture sa ngayon, nagturo tayo sa mga tao na maging maligaya, katulad ng kapitbahay natin na nangailangan ng tulong natin. Hindi tayo ano na hindi natin nakita, no? Na hindi na para hindi ka makatulong sa money o sa pero mali yan. Kailangan tulungan sila. Puntahan, bisitahin mo ang kapitbahay mo katulad ng may sakit, no? Analisan mo kung ano ang pwede mong maitulong sa kanila. Kahit kung may kabuhayan sila, katulad ng may negosyo sila daw, marami na kung sa pera, hindi naman nila kailangan ang perang ibigay natin, kaya may pera na sila, no? Kung sa panalangin ay bastante na sila. Kaya kung ang sakit, ang problema nila, yan na pukusin mo ang atensyon mo. Kaya doon ang problema ng kapitbahay mo na nais niyang tulungan mo siya. Yan ang gawin natin para daw madali natin solusyonan ang problema ng kapitbahay natin. Yan ang tatlong kailangan mong ianuhin, no? Ang partisigan, nakapray ka ba at nakahingi ka ba ng tulong sa kay Lord Jesus na pagalingin ang sakit mo? Diyan at kung sa sakit, ano ba ang sakit niya na makatulong ka? Kung kailangan ba sa health lang ang kailangan niyang tulong o sa hospital, no? Titingnan natin kung ang sakit niya mayroon man lang gamot sa City Health, doon mo siya dalhin, no? At advisean mo siya na pumunta sa City Health para magamot agad. Katulad, example na natin itong TB, no? Itong TB, tuberculosis, ang tawag dyan, na yan ang pinaka maraming gamot sa City Health na pwede sa 1 year, 2 years, 3 years kung hindi pa ma-cure. Pwede, may konsumo ka dyan. May every month, ikunin mo lang for 1 month mo naman na gamot, no? That's all. Pagka-finish mo ng 1 month, sa 2 months mo, kunin mo naman ang konsumo mo, hindi yan bigas, kundi gamot, no? Pagka-example, 3 years ang ng doktor sa City Health na makakure ng sakit mo. Pag sapit ng 3 years, pa-x-rayan mo at yan na-cure. Ikaw na kapitbahay, malaki ang tulong mo kay dahil sa yung pagdala sa kanya City Health, na-cure ang TB niya, no? Kaya yan ang gawin natin. Pero kung kailangan ang hospital na mapa-ultrasound o na
napa-ultrasound kung ano ang sakit na andyan sa kanya sa tamak niya o kung ano, dalhin sa hospital. No? Kaya hindi pwede sa City Health kay walang aparatos na ganyan. Kaya yan ang ang gawin natin, ha, mga friend. O sige na, thank you na lang sa pagkikinig kay ang time natin na tayo. Oh, sige ha. Thank you very much sa pagkikinig, mga friend. Love you. Sige. Tomorrow naman tayo. Oh.